Kabanata 2641. Tumango si Zandalas saka umalis. Ang Corinth sect ay ang ibig sabihin ng sekta sa kaharian ng Corinth. Maraming powerhouse sa Corinth sect at kasama doon ang maraming sage. Ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay ang patriarch ng Corinth sect. Ang mga alingaw-ngaw ay ang patriarch ng Corinth sect ay isang sage king sa ikawalong yugto ng sage rank. Hindi lamang siya ang magiging nangungunang powerhouse sa Corinth na may ganoong lakas. Maaari rin siyang ituring na isang ngunit higit sa Galileo. Gayunpaman, ito ay kung ang natitirang walang kapantay na mga powerhouse ay nagpapanatili ng mababang profile. Hanggat ang walang kapantay na mga powerhouse na ito ay nanatiling nakatago. Ang isang Sage King sa ikawalong yugto ng Sage rank ay madaling mangibabaw sa mundo. Matapos siyang bigyan ng utos ng Grand Patriarch ng Corinth, agad na tinungo ni Zandalas ang Corinth sect. Sa loob ng kaharian ng Corinth, mayroong isang malawak na hanay ng bundok. Ito ay isang mahiwagang lugar na hindi mabilang na mga pagpipilian ng mga ilog na nagpapalusot sa lupain ng maraming espiritual na enerhiya. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya dito ay maraming beses na mas puro kaysa sa labas ng mundo. Isang beast carriage ang lumipad mula sa malayo at tumungo sa kabundukan bago tuluyang huminto sa pinakamataas na bundok. Isang lalaking nakasuot ng gintong balabal ang lumabas sa karwahe ng hayop. Siya ang emperador ni Corinth, si Zandalas. Bumaba si Zandalas sa beast carriage. Marami sa mga disipulo ng Corinth sect ang nagtipon sa paligid niya. Nang makita na ang bisita ay si Zandalas, ang mga disipulo ay mabilis na gumagalang. Baka tumayo ka. Marahang iwinagayway ni Zandalas ang kanyang kamay. Inayos ng mga alagad ang kanilang sarili. Dumiretso si Zandalas sa bundok. Sa ilang hakbang, lumitaw siya sa tuktok ng bundok. Ano ang nagdadala sa iyo sa Corinth sect? Your Majesty. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, sinalubong siya ng isang elder ng Corinth sect. Sabi ni Zandalas, nandito ako para makita ang sect patriarch. Ang aming sect patriarch ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa pag-iisa. Ito ay isang mahalagang bagay. Pakisundo muna ako sa main hall. Your Majesty. I'll go inform our sect patriarch for you. Dinala ng elder ng Corinth sect si Zandalas sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bundok ng sekta upang maghintay. Mahigit 1 oras na naghihintay si Zandalas. Haha, makalipas ang halos 1 oras. Isang tawanan ang nagmula sa labas ng main hall. Pagkatapos, pumasok sa loob ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matangkad na ngiti. Mukha siyang mga 40 taong gulang at nakasuot ng beige na damit. Nagbigay siya ng kakaibang kilos. Kamahalan. Pumasok ang lalaki sa main hall at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Agad na tumayo si Zandalas at sinabing, "There's no need for formalities. Sir, come sit down and let us talk." Umupo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin kay Zandalas. At nagtanong, may nangyari ba? Ano ang nagdadala sa iyo hanggang sa Corinth sect? Tumango si Zandalas na may time na ekspresyon. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa frontline ng digmaan. Ang ating Corinthian army ay mga umatras sa Yantarg Canyon. Inutusan ako ng Grand Patriarch ng aking pamilya na yayain ka palabas ng bundok para alisin ang bagong hinirang na emperador ng Sangria. Hanggat mamatay siya, hindi magiging banta sa atin si Sangria. Ang patriarch ng Corinth sect ay nakinig ng mabuti. Sinasabi mo na isa siyang powerhouse na pumatay ng 7 hanggang 8 sage. Nagsalubong ang mga kilay ng sect patriarch. Sumagot si Zandalas. Oo, gayunpaman. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang nilikha, kamakailan lamang ay nalampasan niya ang kanyang kapigatian. Siya ay kasalukuyang nasa 3 yugto ng tribulation rank at hindi pa siya sage. Paano ito posible?
Hindi makapaniwalang tanong ng sect patriarch. Kung hindi pa siya sage, paano siya magkakaroon ng lakas na pumatay ng napakaraming sage sa isang iglap? Mataimtim na sinabi ni Zandalas. Iyan ang pinakakakaibang bagay sa kanya. Ikaw lang ang tao sa Corinth na maaaring pumatay sa kanya. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay at dapat siyang alisin sa lalong madaling panahon. Ang Grand Patriarch ng aking pamilya ay wala ng maraming oras na natitira. Bago siya pumasa, kailangan nating alisan ng takip ang sekreto sa sangria at ang sumpa ng mundong ito. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ng sect patriarch, dahil ito ay isang utos na ibinigay ng Grand Patriarch, nararapat lamang na ako ay sumunod. Maghahanda ako kaagad at patungo sa Makia City sa Sangria upang mag-imbestiga. Salamat sir. Kabanata 2642. Samantala, bumalik si James sa terrace ng City Lord's Mansion. Sinundan siya ni Quinella. Umupo si James sa isang gazebo sa likod bahay at nagpahinga. Tumingin siya kay Quinella, ang nakabaluti na babaeng general, at nagtanong, anong problema? May kailangan ka ba? Seryosong sinabi ni Quinella, kamahalan. Ang hari ng Corinth ay palaging isang mapaghiganting tao. Pinatay mo ang marami sa mga sage ni Corinth. Kaya malamang na magtataglay sila ng sama ng loob sa iyo. Mayroon akong hinala na susubukan ng patriarch ng Corinth sect. At bumaling sa iyo. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, walang dapat ipag-alala, ipauwi mo na lang sa akin ang mga bagay na ito. Anyway, I have something for you to do. Ibigay mo ang iyong mga utos. Kamahalan, may mga chismis na ang Crep Myrtle Divine Sword na makikita sa Crep Myrtle Sword Pavilion ay nawala. Narinig ko rin ang tungkol sa nawala na Imperial Jade Seal ng Sangria. Gusto kong ipahayag mo sa mundo na hinahanap natin ang dalawang item na ito. At lubos naming gagantimpalaan ang sinumang magbibigay sa amin ng impormasyon. Bilin ni James. Hindi nababahala si James tungkol sa mga gawain ni Sangria. Ang prioridad niya ay makuha ang mana sa Crep Myrtle Sword Pavilion at ayando ang sumpa ni Sangria sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay humanap ng paraan upang makabalik sa Earth. Understood, ay broadcast ko kaagad ang announcement. Tumango si Quinella, saka tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Quinella, pumunta si Walganes para makita si James. Lumapit si Walganes at umupo sa isang upuang bato sa tapat habang nakatitig kay James na may kakaibang ekspresyon. Hinawakan ni James ang mukha niya at tinanong, bakit ka ganyan makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Umiling si Walganes at sinabing, hindi, pakiramdam ko lang ay malaki ang pinagbago mo. Ano ang naranasan mo sa Tribulation World? At paano lumakas ang iyong lakas? At paano mo natutunan ang gayong kahanga-hangang pamamaraan ng espada? Mukhang mas marami kang alam kaysa sa ipinaalam mo. Batay sa katotohanan na alam mo ang tungkol sa Tribulation World. Curious na tumingin si James kay Walganes. Ngumiti si Walganes at sinabing, nabasa ko ang tungkol dito sa ilan sa mga sinaunang aklat ng aking sekta at naghula lang ako. Hindi ako sigurado kung tama ako. I didn't really do that much. I just went through my tribulation. Dahil naintindihan ni James ang layunin ni Walganes. Hindi siya nagtiwala sa lalaki. Kaya, tumanggi siyang magpahayag ng labis kay Walganes. Matapos ma-master ang mga diskarte sa sword fighting ng Ancestral Sword Master sa Tribulation World, hindi na niya hinanggad ang pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang alisin ang sumpa kay Sangria. Ang pag-alis ng sumpa ni Sangria ay naganap sa pagbubukas ng selyo kay Galileo. Kung hindi, hindi siya makakaalis at makakabalik sa Earth. Anong wala? Wala ka bang tiwala sa akin? Tinitigan ni Walganes si James.
Umiling si James at sinabing, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Pero wala talaga itong kahalagahan. Ang aking sword technique ay itinuro sa akin ng isang impormasyong maaaring senior. Binalaan ko na huwag ibunyag ang kanyang sarili. Kaya patatawarin mo ako, para itago ito sa iyo. Nang marinig ito, hindi na itinuloy ni Wolganes ang paksa. Tumayo siya at sinabing, kasalanan ko kung bakit masyado akong nag-iingat. I'll take my leave now. Pagkatapos magsalita, agad na umalis si Wolganes. Si James naman ay matamlay na nag-inat ng katawan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa Macchia City. Nalaman ni James na ang Corinthian Army ay hindi sumuko sa kanilang mga plano sa pag-atake at nakaistasyon pa rin sa Yantarg Canyon. Matapos malaman ang tungkol sa balita, sumimangot si James at bumulong. They're very persistent, it seems we'll have to beat them thoroughly before they are willing to withdraw their forces completely. Kamahalan, ayon sa impormasyon ng aming mga espesyaliya, ang emperador ni Corinth ay personal na pumunta sa Corinth sect upang usapan ang kanilang patriarch na umalis sa bundok. Nag-aalalang sinabi ni Quinella, base sa mga chismis. Ang patriarch ng Corinth sect ay nasa ikawalong yugto ng sage rank. Gayunpaman, ang mga chismis na ito ay lumabas ng maraming taon na ang nakalipas. Sa tingin ko ay nalampasan na niya ang ranggo na ito sa ngayon. Tumango si James at sinabing, alright, you're dismissed. Si Quinella ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na iyon. Ngunit si James ay tila hindi nababahala dito. Sa huli, si James ang emperador, at wala siyang pinangunahan na sawayin siya. Bumantong hininga siya at umalis. Pagkatapos nito, nagpatuloy si James sa pananatili sa Macchia City at maingat na binalak ang kanyang susunod na hakbang. Napagpasyahan na ni James na huwag magpapakita ng awa kung muling sumalakay ang Corinthian Army. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang maaalala nila ang kanyang galit. Kabanata 2643. Hinintay ni James na muling mag-atake ang Corinthian Army sa Macchia City. Gayunpaman, walang kilusan ang Corinthian Army sa mga araw na nagpapatuloy. Hindi alam ni James na ang patriarch ng Corinth sect ay nakarating na sa Macchia City. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang sage sa ikawalong yugto, hindi siya makalusot sa lungsod ng Macchia upang mag-imbestiga dahil sa mataas na seguridad. Dahil hindi siya makalusot sa Macchia City, wala siyang pagpipilian kundi bumalik sa Yantarg Canyon at sumali sa Corinthian Army. Ano pong sitwasyon doon, sir? Hinimok ng Chancellor ang Patriarch pagdating niya sa Yantarg Canyon. Sa isang solemn na tono, sinabi ng Patriarch ng Corinth sect, mahigpit na binabantayan ang lungsod ng Macchia. Kaya hindi ako makalusot sa lungsod. Tinanong ng Chancellor, kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Ang Patriarch ng Corinth sect ay nag-isip sandali at sinabing, walang ibang pagpipilian kundi ang pilitin ang ating pagpasok sa lungsod. Tinutulungan ka sa iyong mga pagsisikap sa oras na ito. Kung ang emperador ng Sangria ay sapat na matapang na magpakita ng kanyang sarili. Sarili ko, aalisin ko siya kaagad. Ngumiti ng nakakaloko ang Chancellor. Sa tulong mo, sigurado akong magiging maayos ang lahat. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang lakas ng ating hukbo, ganap nating masakop ang Macchia City sa loob ng 3 araw kung aalisin natin sila Emperor. Halos pag-aari natin. Magaling. Tumango ang Patriarch ng Corinth sect. Agad na kinuha ng Chancellor ang kanyang military token. Ang token ay lumutang sa hangin at nagbuga ng gintong liwanag. Nang makita ang ningning ng token ng militar, agad na nagtipon ng mga tropa at umalis patungo sa lungsod ng Macchia para sa isa pang pag-atake. Agad na naalarma ang Macchia City nang bumiyahe ang Corinthian Army.
Isang babaeng sundalo ang nagmamadaling pumasok sa pangunahing bulwagan ng City Lord's Mansion at lumuhad sa lupa. Na nagsasabing, "Mayroon kaming balita, kamahalan. Ang Corinthian Army ay patungo sa Macchia City." Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni James. At ang kanyang mga mata ay kumikislap sa puno ng dugo. James murmured, "Mukhang hindi atras ang Corinthian Army maliban kung turuan natin sila ng malupit na leksyon." Ngayong siya na ang emperador ni Sangria. Nilayo niyang tiyakin ang kaligtasan ni Sangria. Tumayo si James at sumigaw. "Ipasa ang utos. I stand by ang buong hukbo at hintayin ang susunod kong mga tagubilin." Naiintindihan. Matapos malaman ang Corinthian Army ay naglunsad ng panibagong pag-atake sa Macchia City. Nagpasya si James na magiging malupit siya sa Corinthian Army upang hindi na sila makapagplano ng panibagong pagsalakay sa loob ng ilang sandali. Nakahanda ang 50,000 tropa ng Macchia City. Samantala, pinangunahan ni James sina Walganes, Delaney, at Winnie palabas ng lungsod. Naglakbay ang apat sa direksyon ng Yantard Canyon. Matapos lumipad ng walang tigil sa loob ng isang araw. Sa wakas ay huminto ang apat. Nag-hover sila sa kalangitan sa ibabaw ng kanilang mga guho. Ang lugar sa ibaba ng mga ito ay isang ganap na pagkawasak. At ang lahat ng mga halaman sa lugar ay raised sa lupa. Ang lugar ay nabawasan sa estadong ito pagkatapos na dumaan si James sa kanyang nakaraang kapigatian. Sinabi ni James, "Mananatili kami rito at naghihintay para sa Corinthian Army." Sinabi ni Walganes, "Sa paghusga sa bilis ng paglalakbay ni Corinthian Army, lalabas sila sa lugar na ito sa loob ng halos 2 araw." Tumango si James at mahinahong sinabi, "Ma'am, wala akong pakialam kung sino ang magpapakita sa oras na ito. Hindi ako magpapakita sa kanila ng anumang awa." Kabanata 2644. Nanatili silang apat sa paligid pansamantala habang hinihintay ang pagdating ng Corinthian Army. Lahat sila ay nagpakawala ng hangin dahil alam nilang ang pinakamalakas na tao sa Corinth ay ang Patriarch ng Corinth sect. Bukod kay Delaney, madaling talunin o mapatay ng iba pang 3 taong naruroon ang Patriarch ng Corinth sect. "Ipauwi mo ito sa akin, kamahalin." Humakbang si Winnie at tumingin kay James ng may pagmamakaawa. Habang patuloy na pinapabuti ni Winnie ang kanyang cultivation rank, lumakas ang kanyang side of judgment. Gayunpaman, hindi siya nakipaglaban sa isang tunay na kaaway at hindi alam kung gaano kalakas ang kanyang side of judgment. Hindi, binatukan ni James ang pagdating ni Winnie na lumaban mag-isa. "Stay put for now and don't take action without my orders." Fine. Walang ganang sagot ni Winnie. Si Delaney naman ay nanatiling tahimik. Bagamat naabot niya ang ika-5 yugto ng Sage rank, nakilala niya na hindi siya kalaban para sa isang kalaban sa ika-8 yugto ng Sage rank. Nanatiling kalmado rin si Walganes. Matiyagang naghintay ang apat sa guho. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Pagkatapos noon, unti-unting lumitaw sa kanilang paningin ang hindi mabilang na mga tropa. Ang mga sundalo ay sumulong na parang tsunami. At ang tunog ng kanilang pagmamartsa ay nakakabingi. Sa pagsulong nila, napuno ng alikabok ang kalangitan. Inanunsyo ni Walganes, "Nandito na sila." Agad namang tumalon sa ere ang 3 pa. Si Walganes ay tumalon din sa hangin pagkatapos nila. Ang 4 ay lumutang sa isang hilera, na bumubuo ng isang tuwid na linya. Agad na nakita ng hukbo si James at ang kanyang mga kasama at tumigil sila sa pagsulong. Lumipad ang Patriarch ng Corinth sect kasama ang ilan pang mga sage sa hila. Na lumilitaw ng 10,000 metro ang layo mula sa partido ni James. Siya iyon. Tumayo ang Chancellor sa likod ng Patriarch ng Corinth sect at nagsabi,
Ang lalaking nasa gitna na nakasuot ng itim na roba ay ang kasalukuyang emperor ni Sangria. Ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng ikatlong yugto ng tribulation rank. Malapit na siyang maging sage. Gayunpaman, mayroon siyang malakas na pagsabog at nakapatay ng kanilang sage sa isang galaw lang. Tinitigan ng patriarch ng Corinth sect si James at naramdaman niya ang nakakatakot na layunin ng pagpatay mula kay James. Pakiramdam niya ay tinatitigan siya ng isang mabangis na hayop habang nakatingin kay James. At namuo ang takot sa kanyang puso. Gayunpaman, agad na nawala ang kanyang pagkabalisa matapos niyang ipaalala sa kanyang sarili ang cultivation rank ni James. It's okay. Ipauwi mo siya sa akin. Nawala ang kaba sa patriarch ng Corinth sect. At mahinahon siyang lumapit kay James. Humakbang siya at agad na sumulpot ilang daang metro ang layo kay James. Paglapit niya ay itinaas na nina Winnie at Delaney ang kanilang mga bantay. Ang patriarch ng Corinth sect ay tumingin kay James at nagtanong, "Ikaw ba ang kasalukuyang emperador ng Sangria?" James said, "Tama. Binigyan ko na ng huling pagkakataon si Corinth. Pero parang hindi nyo na-appreciate ang awa ko. Dahil may death wish kayong lahat. Huwag nyo akong sisihin sa hindi ko pagpigil." Sinagot siya ni James sa mahinahong boses. Ngunit ang tono niya ay kasing pait ng yelo. Ang patriarch ng Corinth sect ay tumugon sa isang hindi nababagabag na tono. Ang kaharian ng Corinth ay palaging nagmamahal sa mga mahuhusay na tao. Paano kung bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa amin? Ipapakilala kita sa kanyang kamahalan. At naniniwala ako sa iyong sarili. Talento ay pahalagahan. Ha! Ngumisi si James. Nagdilim ang mukha ng patriarch ng Corinth sect. Binigyan na kita ng pagkakataon. Binata. Gayunpaman. Nagpasya kang sayangin ito. Dinala mo ng buo sa iyong sarili ang anumang mangyayari. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Dumaloy ang sage energy sa kanyang katawan. At ganap niyang ipinakita ang lakas ng isang 8th stage sage. Ang kanyang enerhiya ay malakas at sapat na upang sirain ang espasyo sa paligid niya. Natila surreal ang kanyang paligid. Kabanata 2645, Tumayo ka. Matigas na utos ni James. Ang kanyang kaaway sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong tao kundi isang makapangyarihang sage sa ikawalong yugto. Bagamat ang pisikal na lakas ni James ay nasa ikalimang yugto ng sage rank. Ang kanyang kalaban ay 3 yugto na mas mataas kaysa sa kanya at posibleng makalusot sa mga depensa ng kanyang katawan o posibleng mapatay pa siya. Gagamitin na ni James ang Sacrilegious Ascension, ang Dragon Bone, at ang 5 elemento ng Genesis para dagdagan ang kanyang lakas. Bago pa siya makagawa ng anuman, nauna na sa kanya si Winnie. Ang ating emperador ang pinakamalaking tao sa ating bansa. Hindi ka karapat dapat na maging kalaban ng kanyang kataas-taasan. Kung gusto mo siyang awayin, lagpasan mo muna ako. Si Winnie ay nagpasada sa ere. Nakasuot ng nakasisilaw na gintong baluti. Medyo mag-ara siya habang ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumilipad sa hangin. Itong babae, binigyan siya ni James ng galit na tingin. Tumanggi siyang hayaang masangkot si Winnie sa laban. Ngunit tinutulan niya ang utos nito. Nagulat ang patriarch ng Corinth sect nang makitang hinahamon siya ng isang babae. Tinanong niya, "Sino ka kaya?" Nararamdaman niya na ang lakas ni Winnie ay kakilakilabot ngunit hindi niya matiyak ang kanyang cultivation rank. Hindi niya maiwasang magtaka kung kailan nagkaroon ng ganitong makapangyarihang babae sa Sangria. Ang pinakakilalang powerhouse ng Sangria ay ang dating Empress at Crep Myrtle Sword Master. Gayunpaman, ang babaeng kawal na nauna sa kanya ay malinaw na hindi sa mga babaeng iyon. Malamig nang umuso si Winnie at sinabing, "Isa lang akong ordinaryong sundalo ng Sangria.
Pagkatapos niyang sumagot sa kanya, ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa langit. Sa isang mabilis na backhand strike, isang ilusyon na palad ang bumagsak mula sa langit. Ang palad ay parang kometa na sumugod pababa ng may matinding lakas. Nagulat din si James sa eksena. Anong supernatural power yan? Anak niya si Winnie. Kaya alam niya halos lahat ng tungkol dito. Bukod sa side of judgment sa kanyang katawan, wala siyang ibang espesyal na kakayahan. Ang martial arts skill na ginagamit ni Winnie ay maliwanag na isang komplikado. Lihim na supernatural art. Naisip ni James, pwede bang si MS? Itinuro na ba ito ni Sophie sa kanya? Halos lahat ng tao sa Celestial Abode ay isang tao mula sa Earth. At wala sa kanila ang nakabisado ng anumang uri ng masalimuot na kasanayan sa martial art maliban kay Sophie. Sa isang pitik lamang ng kanyang pulso, si Winnie ay nagpatawag ng isang nakakatakot na ilusyonaryong palad. Sa sobrang lakas, bumagsak ang palad sa lupa na parang isang malaking bundok. Ang patriarch ng Corinth sect ay agad na nag-react. Inipon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang palad. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang mga braso para ilihis ang palad na bumaba mula sa langit. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa kalangitan, na nagdulot ng pagsabog at isang shockwave na kumalat sa paligid na parang mga alon sa ibabaw ng tubig. Tumayo ka! Agad na inutusan ng Chancellor ang mga sundalo na umatras sa isang ligtas na distansya. Agad na nawasak ang atake ng palad ni Winnie. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang nakamamatay na puwersa na lumalapit sa kanya. Ang impact ay tumama sa kanyang katawan at nagpalipat-lipat sa kanya. 1/5. Umikot ang blood energy ni Winnie. At iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Masobrahan mo ang iyong sarili. Ngumisi ang patriarch ng Corinth sect. Nagpatawag ng kumikinang na mahabang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinugod si Winnie ng buong bilis. Ibinaba niya ang kanyang espada sa kanya. Nais na maalis si Winnie at tapusin ang labanan sa isang mapagpasyang hakbang. Naramdaman ni James na nasa panganib si Winnie. Nang makikialam na siya, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na kumukuha sa loob ng katawan ni Winnie. Naisip ni James, gamitin na ba niya ang side of judgment? Alam niya na ang side of judgment ang sandata ng mga tagahatol ng langit. Na-curious si James na makita kung gaano kalakas ang sandata. Hindi siya nagmamadaling pumasok at pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Umaasang masaksihan ang kapangyarihan ng side of judgment para sa kanyang sarili. Gayunpaman, naramdaman niya ang matinding aura na nagmumula sa katawan ni Winnie. Alam ni James na malamang na ito ang side of judgment dahil ito lang ang desperadong sukat na mayroon si Winnie sa kanyang arsenal. Nakita na niya ang side of judgment noon ngunit hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas. Dala ng kuryusidad, hindi siya nagmamadaling makialam sa labanan bagkus ay naghihintay at nanood. Kung talagang nahihirapan si Winnie, gagawa siya agad ng aksyon. Matapos sugatan ng patriarch ng Corinth sect si Winnie sa kanyang naunang pag-atake. Naramdaman din niya ang malakas na puwersa na nagmumula sa katawan ni Winnie. Ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Ang patriarch ng Corinth sect ay tumingin sa unahan na may pakiramdam ng kaba. At tumaas ang kanyang hangarin na pumatay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang patayin ang kanyang kalaban sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang mapagpasyahan na patayin si Winnie, ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay lumakas din. At ang mahabang espada sa kanyang kamay ay mas kuminang. Mapanganib ito. Naramdaman ni Wolgones ang nakamamatay na layunin ng patriarch ng Corinth sect. At malungkot siyang tumingin. Papasok pa lang ay naramdaman na niya ang pagbabago ni Winnie. Hindi niya maiwasang mapabulalas. May higit pa sa babaeng ito kaysa sa inaakala ko. Sa sandaling iyon, lumitaw ang patriarch ng Corinth sect sa harap ni Winnie.
Inihagis niya ang kanyang espada sa kanya. At isang nakabulag na swordlight ang bumungad. Nagbabantang hahatiin siya sa kalahati. Isang itim na kinang ang biglang kumislap mula sa katawan ni Winnie sa mga sandaling iyon. Nagsama-sama ang itim na liwanag at nabuo ang isang itim na scythe. Hinawakan niya ang itim na scythe at pinigilan ang atake ng kanyang kalaban. Boom! Ang mahabang espada at itim na scythe ay tumakas ng malakas laban sa isa't isa. Ang lakas ng Colossal ay sumabog at yumunig sa paligid, na nagdulot ng mga pagbaluktot at medyo sa espasyo sa kanilang paligid. Mukhang nakakatakot ang eksena. Clink! Ang tunog ng pagkabasag ng sandata ay nagmula sa langit. Magbanggaan ang dalawang sandata, naputol sa kalahati ng mahabang espada. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa kalangitan at tumama sa Patriarch ng Corinth sect, na agad na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Ang kanyang katawan ay bumagsak mula sa langit at bumagsak sa mga guho sa ibaba, na nagpapahina sa kanya. Sa kabilang banda, si Winnie ay nagpasada sa langit habang ang magulo niyang buhok ay kumikawala ng ligaw at tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Nakahawak siya sa kanyang itim na scythe na naglalabas ng itim na ambon. Maging ang kanyang aura ay nagbago dahil sa sandata. Sa pagkakataong iyon, nagmistulang Diyos ng kamatayan si Winnie. Ano yun? Napabuka ang panga ni Wolgana sa gulat. Hindi siya makapaniwala na nakatago ang isang nakakatakot na powerhouse sa gitna ng sangria. Sa di kalayuan, ang mga sage mula sa Corinth ay natakot matapos masaksihan ang labanan. Si James lang ang isa ng malaking banta sa kanila. Ngayon ay may isa pang makapangyarihang babae na nagpakita sa tabi niya. Napagtanto nila na si Sangria ay puno ng nakamamatay na banta. Sa sandaling iyon, isang mapanghamon na dagandong ang sumabog mula sa mga guho. Bumangon si Ammon mula sa lupa at tungo sa langit. Ito ay ang Patriarch ng Corinth sect. Siya ay nasa isang kakila-kilabot na estado. Magulo ang kanyang buhok at duguan ang kanyang katawan. Damn it! Galit na nagmura siya. Siya ang Patriarch ng Corinth sect at tumayo sa ikawalong yugto ng Sage rank. Gayunpaman, nasaktan siya ng isang babae lamang. Hindi niya nakayanan ang gayong suntok sa kanyang ego. Ang Patriarch ng Corinth sect ay nagalit. Nag-activate ang Sage energy sa kanyang katawan. At pinakawalan niya ang kanyang buong lakas. Hinawakan ni Winnie ang kanyang itim na scythe at itinutok ito sa kanya. Walang emosyon ang kanyang magandang mukha habang malamig na sinabi, "You've walked right into your own death." Haha! Ang Patriarch ng Corinth sect ay tumawa ng nakakatuwang. Habang pinamumunuan ko ang mundong ito, hindi ka pa ipinapanganak. Dahil pinilit mong mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Kabanata 2647. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Winnie. Hinawakan niya ang itim na scythe sa kanyang kamay. Ang itim na enerhiya ay lumabas mula sa scythe at nagtipon upang bumuo ng isang phantom scythe. Ang scythe ay humigit kumulang 100 metro ang haba at naglabas ng mapangwasak na kapangyarihan. Maging si James ay nabigla at napabulalas nang hindi sinasadya nang makita ito. Napakalaki ng lakas. Sa sandaling iyon, ang Patriarch ng Corinth sect ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas at sinumpa si Winnie na may layuning patayin siya. Sa sandaling kumilos siya, ang kanyang scythe na nabuo ng itim na enerhiya ay bumagsak sa kanya. Ang itim na scythe ay tumama sa Patriarch ng Corinth sect. Arg! Ang Patriarch ng Corinth sect ay sumigaw. Nanlamig siya sa hangin sa hindi makapaniwala habang nanlalaki ang mga mata. Arg! Nu! Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang nakakatakot niyang boses. Habang umaalingaw-ngaw ang boses ng Patriarch ng Corinth sect, tumama ang itim na scythe sa kanyang katawan at sumabog ang lalaki. Nawala siya sa isang iglap. Sa di kalayuan,
Nanginginig sa takot ang Chancellor at napaatras nang makita ang eksenang ito. Ang mga sage ng Corinth ay naiwang naguguluhan din. At nanginginig sa kanilang kaibsuran. Ang Patriarch ng Corinth sect ay isang 8th stage sage. Sa sobrang lakas, halos hindi na siya matalo sa Galileo. Sa kabila nito, ang isang powerhouse na tulad niya ay napatay sa isang galaw. At ang kanyang kaluluwa ay agad na nabura. Natahimik ang paligid. Ang kanyang side ay hindi kapani-paniwala. Maya-maya, ungol ni James. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol sa side of judgment. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang lakas nito. Napakunot noo ni Walganas habang sinusubukang alamin ang pinanggalingan ng sandata ni Winnie. Isang side, may nakita akong katulad nito na naitala sa mga sinaunang aklat ng sekta noon. Bulong ni Walganas habang nakatitig kay Winnie na umaaligid sa langit sa harapan niya. Bigla siyang umiling ng malakas at sinabing, "Hindi, talagang walang paraan na ito ay ang parehong bagay na naitala sa mga sinaunang aklat." Kinilala ni Walganas ang side of judgment ngunit itinanggi ito. Ito ay hindi maarok para sa isang tao na nakakuha ng side of judgment. Ang side of judgment ay nawala ng matagal na ang nakalipas. At malamang na hindi na ito muling litaw sa panahon na ito. Sa di kalayuan, hinawakan ni Winnie ang itim na side sa kanyang kamay at tumingin sa hukbo sa di kalayuan. Bumangon ang pagnanasa ng dugo sa kanyang puso, at lumabas siya papunta sa kanila. Ilang hakbang pa lang ay nawala na siya sa tabi ni James. Huwag! Nahulaan na ni James kung ano ang ginagawa ni Winnie at agad na sinubukang pigilan siya. Gayunpaman, huli na. Si Winnie ay lumitaw sa itaas ng hukbo at itinaas ang side. Ikinumpas niya ang kanyang sandata. At ang mga sinaunang itim na scroll ay misteryosong ipinakita sa harap ng side. Ang misteryosong itim na scroll ay dumaan at nahulog sa hukbo. Ang bawat isa sa mga karakter na ito ay naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang mga itim na scroll ay sumabog at inatake ang hukbo sa lupa. Nahaharap sa mga pag-atake ng side of judgment. Ang Corinthian army ay naiwang ganap na walang pagtatanggol. 10,000 sundalo ang agad na napatay. Sa isang kisap mata ay bumungad agad si James sa harapan ni Winnie. Hinawakan niya ang kamay niya at sumigaw. "Tama na, tumigil ka na." Tumigil sa pag-atake si Winnie at iritadong tumingin kay James. "Anong ginagawa mo? Sinusubukan kong tulungan ka. Gusto mo bang hayaan na lang silang umatras at bigyan sila ng pagkakataong bumalik sa darating?" Huminga ng malalim si James at sinabing, "Ang Patriarch ng Corinth sect ay patay na. Hindi sila padalos-dalos na magpadala ng kanilang mga tropa anumang oras sa lalong madaling panahon." Kabanata 2648 binigyan lang ni James ng mahinang bulyo si Winnie. Gayunpaman, ang mga isyong ito ang dapat niyang ayusin. At ayaw niyang dungisan ang mga kamay ni Winnie sa proseso. Inalis ni Winnie ang side of judgment. At bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay James at nilabas ang kanyang dila. "Hindi mo naman ako papansinin na sumabak sa labanan nang wala ang utos mo. Di ba?" Gusto siyang tawagan ni James ngunit hindi niya magawa. "Mabuti pang hindi ka na umarte ng ganito." "Sige, naiintindihan ko." Masunurin namang tumango si Winnie. Ang Corinthian army ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang walang hirap na pagsalakay ni Winnie gamit ang side of judgment ay naging sanhi ng pagkamatay ng ilang milyong sundalo. Matapos masaksihan ang kalupitan ng mga puwersa ni Sangria, nawalan ng gana ang Chancellor na lumaban. Biglang sumulpot si James sa harap ni Chancellor Ilfios. "Ikaw." Natakot si Ilfios sa kanya at likas na umatras kay James. Tinitigan siya ni James at malamig na sinabi, "Hindi nais ni Sangria na maging kalaban ng sinuman. Ngunit hindi rin yun makakalaban na tayo sa labanan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sa mga umatras.
Kung maglulunsad ka ng isa pang pag-atake, maaari kang tumaya na ang mga kahihinatnan ay magiging mas malala pa. Umatras. Si Ephios ay tuluyan ng nawalan ng gana na lumaban. Napatay ang kanilang patriarch na pinakamalakas nilang kampyon. Ang mismong kalaban na naglabas sa kanya ay madaling nakapatay ng milyon-milyong sundalo nila. Kung magpapatuloy ang labanan, siya lamang ang makakapagpuksa sa kanilang buong hukbo. Sa utos ng Chancellor, nagsimulang umatras ang mga tropa. Pinanood ni James ang pag-alis ng hukbo mula sa lugar at nawala sa paningin. Pagkatapos ay tumalikod siya upang muling makasama sina Winnie, Delaney, at Walganes. Nang makilala niya ang tatlo, tinanong ni Walganes si Winnie, "Anong meron sa side mo?" Tumingin si Winnie kay Walganes at mahinahong sinabi, "Ito ay isang simpleng side." Itinuloy ni Walganes ang paksa. "Saan mo nakuha?" Sumagot muli si Winnie. Likas itong lumitaw pagkatapos kong simulan ang landas ng paglilinaw. Kumunat ang noo ni Walganes at bumulong. "Hindi yun maaaring totoo." Kaagad, muli siyang nagtanong, "Alam mo ba ang pinagmulan ng side na ito?" Marahang umiling si Winnie. Nang bumalik si James sa kanila, narinig niya ang kanilang pag-uusap at nataranta. Natukoy ba ni Walganes ang side of judgment? Tumingin si James kay Walganes at agad na pinasok ang sarili sa kanilang pag-uusap. "Sigurado akong lahat ay may kanya-kanyang sekreto. Hindi ka dapat patuloy na mang-asar." Walganes. Natatakot siyang malaman ni Walganes ang pinagmulan ng side of judgment at ilantad niya ito sa harap ng lahat. Hindi pa rin alam ni Winnie ang pinagmulan ng side of judgment. Ayaw ni James na malaman pa ito ng kanyang anak. Matapos ang pagkagambala ni James, tumigil si Walganes sa pagtatanong. Naglakbay ang apat na pabalik sa Macchia City. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng konseho sa main hall ng City Lord's Mansion. Ang ilan sa mga general ng Macchia City ay nakatayo sa ibaba niya. Sinabi ni James, "Ang patriarch ng Corinth sect ay namatay sa labanan. At ang Corinthian army ay nagdusa ng milyon-milyong casualty. Naniniwala akong hindi natatangkain ni Corinth na salakayin ang ating bansa." Nang marinig ito, maraming general ang nakahinga ng maluwag. Lahat ay nagtrabaho ng hustong panahon. "Na-dismiss na kayong lahat. Kaya magpahinga na kayo." Pagkatapos magsalita ni James, tumayo na siya at umalis. Sinundan siya ni Walganes. Isang boses ang narinig mula sa likuran ni James habang naglalakad siya sa likod bahay ng City Lord's Mansion. Lumingon si James at nakita si Walganes. Tapos, tinanong niya, "Anong problema? May kailangan ka ba?" Nagtanong si Walganes. "Hindi ka ba naghihinala na ang gayong makapangyarihang tao ay biglang lumitaw sa sangria?" Kabanata 2649 na nakangiting sinabi ni James. Ang mundo ay malawak, at naglalaman ng maraming kababalaghan. Ano ang kakaiba sa kanya? Ang sangria ay itinuturing na isa sa mga bansa sa Galileo. Karaniwan na para sa mga powerhouse na nanatiling nakatago noong panahon nila bilang mga sundalo. Kumunat ang noo ni Walganes at sinabing, "Ang pinaghihinalaan ko ay ang kanyang sandata." Tumingin si James kay Walganes at nagtanong, "Oh, anong problema? Nakikilala mo ba ang sandata niya?" "I think so, pero hindi pa ako nakakasigurado." "Saan galing ang armas niya?" tanong ni James. "Kalimutan mo na, hindi mo malalaman kahit sabihin ko sayo." Hindi pinili ni Walganes na magpaliwanag. Dahil isa itong sandata mula sa primeval age. Naisip niyang walang malalaman si James kahit na ipaliwanag niya ito sa kanya. Pagkatapos, nagpatuloy si James sa pananatili sa Macchia City. Sa pagkakataong ito, ganap na inalis ng Corinthian army ang kanilang mga tropa mula sa Yantard Canyon at bumalik sa kanilang base sa Corinth. Lumuhad ang Chancellor sa pangunahing bulwagan ng Corinth Palace at iniulat ang mga detalye ng kanilang labanan.
Matapos marinig ng Emperor ni Corinth ang ulat ng kanyang Chancellor, ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang kalmado. At hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng galit. Sige, naiintindihan ko. Pagkatapos magbitaw ng ilang salita, tumalikod si Zandalas at umalis sa main hall. Dumiretso siya sa likod bahay ng palasyo at hiniling na makita muli ang Grand Patriarch. Ikinwento ni Zandalas ang mga pangyayari sa labanan sa Grand Patriarch. Masyadong malakas si Sangria, Sir. Sa pagkakataong ito, ang Patriarch ng Corinth sect ay personal na lumahok sa labanan. Ngunit madali siyang pinabagsak ng ating kalaban. Nagdilim ang mukha ng Grand Patriarch. At nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Nagpatuloy ulit sa pagsasalita si Zandalas. Sir, kumakalat na ang nakitang lumitaw sa Sangria at siya ang magpapawalang bisa sa sumpa. Ang bagong emperador ba ni Sangria ang nakatadhana? Ang aming layunin ng pag-atake sa Sangria ay upang basagin pa rin ang sumpa. Paano kung hayaan natin silang mag-angat ng sumpa sa kanilang sarili? Pagkatapos ay sumisilip tayo at aanihin ang mga sarili. Malalim na pinag-isipan ng Grand Patriarch ang mungkahi. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagsasaalang-alang, sumagot siya, Ma'am, gag-ana din yan. Mananatili muna tayo sa ngayon. Ipasa ang utos para masubaybayan ng mga tao ang lahat ng nangyayari sa Sangria. Kapag nakuha na ng nakatadhana ang mga kayamanan na nakalagay sa Crepe Myrtle Sword Pavilion, iulat ito sa akin kaagad. Ako mismo ang kikilos at aagawin sila sa kanya. Naiintindihan, Sir. Tumango si Zandalas at tumalikod na para umalis. Naghintay si James sa Makia City ng 1 buwan. Sa buong buwan, hindi nagpapadala si Corinth ng mas maraming tropa para umatake. Hindi nagtagal, narinig ni James ang balita na hindi na nagpapadala si Corinth ng mga tropa para salakayin ang Sangria. Matapos marinig ang balita, gumaan ang loob ni James. Inayos niya ang ilang mga tropa na mapwesto sa Makia City. Pagkatapos ay pinamunuan niya sina Walganas, Winnie, Quinella, Delaney, at iba pa pabalik sa imperial capital ng Sangria. Nagkaroon ng pansamantalang pagwawakas sa banta ng Corinthian army. Ang susunod na hakbang ay upang hanapin ang Crepe Myrtle Divine Sword at Sangria's Imperial Jade Seal. Umupo si James kasama si Walganas sa likod bahay ng Sangria Palace. Tinanong niya, ang Crepe Myrtle Sword Master at Empress Fiona ay nagpunta upang hanapin ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Ngunit saan nga ba sila nagpunta upang hanapin ito? Bakit wala pang balita mula sa kanila pagkatapos nito? Mahaba. Umiling si Walganas at sumagot. Hindi ko rin alam. Hindi ba't hiniling mo na kay General Quinella na ipalaganap ang salita na gag-antay sa kanila ng Sangria ang sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol sa? Siguradong magkakaroon ka ng pahiwatig tungkol sa dalawang kayamanan sa lalong madaling panahon. Sana nga, marahang minasahe ni James ang kanyang mga templo. Na-miss niya ang pagpunta sa Earth. Una, naglakbay siya sa Demon Realm. Pagkatapos ay dumating sa Galileo. Siya ay ganap na wala sa ugnayan sa sitwasyon sa Earth at nag-aalala na ang ikatlong kalamidad ay tumama dahil napakatagal na panahon ang lumipas. Ano ang ikatlong kalamidad ng daigdig? Iniisip niya ang kanyang tahanan. Huminga siya ng malalim. Napagkamala ni Walganas ang pag-uugali ni James ay nag-aalala tungkol sa Crepe Myrtle Divine Sword at Sangria's Imperial Jade Seal. Kaya inaliw niya si James, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, maaari mong gawin ang iyong oras sa paghahanap nito. Sigurado akong makakahanap tayo ng mga pahiwatig tungkol sa kanila sa lalong madaling panahon. Kabanata 2650 ang mga pag-atake ni Corinth sa Sangria ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga bansa sa Galileo. Matapos patayin ang Patriarch ng Corinth sect, natapos ang usapin.
Nagulat ang mga powerhouse sa buong planeta sa lakas na ipinakita ni Sangria. Ang Sangria ay isang makapangyarihang bansa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang powerhouse na madaling magpabagsak sa patriarch ng Corinth sect sa Sangria. 2/5. Narinig ko ang mga alamat ng isang nakatadhana sa Sangria na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Nabalitaan na sa wakas ay nagpakita na siya. Ang taong ito ay immune sa sumpa ng bansa at nakatakdang makuha ang mga kayamanan na nakatago sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at sa Sangria. Ang nakatadhana ay dapat ang bagong emperador ng Sangria, si James Caden. Hindi ba ibinalita ni Sangria na hinahanap nila ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria? Ginagantimpalaan nila ang sinumang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawang kayamanan. Sandaling na ibalik ang kapayapaan sa Sangria. Tinalakay ng mga magsasaka sa buong planeta ang mga gawain ni Sangria. Napag-usapan ng lahat ang tungkol sa pamana na nakatago sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at ang mga sikretong itinago ni Sangria sa mundo. Matapos kumalat ang balita na hinahanap ni Sangria ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang kanilang Imperial Jade Seal, nagsimulang ipagpalagay ng mga cultivator sa buong planeta ang dalawang item na ito ay may kaugnayan sa pamana ng swordsmanship na itinatago sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Dahil dito, sinubukan ng mga magsasaka sa buong planeta ang kanilang makakaya upang mahanap ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Matapos alisin ang pag-alis ng banta ng Sangria, pansamantalang nanatili si James sa Sangria Palace. Samantala, naiinip sina Winnie at Delaney. Kaya lumabas sila para maglibot sa planeta. Hindi naman masyadong nag-aalala si James sa kanila. Sa kasalukuyang lakas ni Winnie, kakaunting tao lang sa Galileo ang makakatalo sa kanya. Sa kabilang banda, nawala si Walganes. Naiwan si James na walang alam sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, hindi nag-abalang tingnan ito ni James. Bago ito, kailangan niyang lumaban ng walang tigil sa loob ng 30,000 taon. Ngayong wala na siyang magawa. Ginamit niya ang oras para magpahinga at mamuhay ng hindi normal at walang pag-aalala. Samantala, si Walganes ay tahimik na umalis sa palasyo at nagtungo sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Sa ngayon, matagumpay na kinuha ni Yanina ang Crepe Myrtle Sword Pavilion at naging bagong Sword Master. Nakaupo si Walganes sa isang bato sa bundok sa likod ng pangunahing tuktok ng Crepe Myrtle Sword Pavilion at nag-iisip sa malayo habang si Yanina ay nakatayo sa tabi niya. Ang bagong Crepe Myrtle Sword Master, si Yanina, ay isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng maganda at mahabang damit na nagbigay sa kanya ng ethereal na anyo at naglalabas ng aura ng kakisigan. Biglang nagtanong si Walganes. Ngayong ikaw na ang Sword Master, Yanina, ano ang alam mo tungkol sa kinaroroonan ng Crepe Myrtle Divine Sword? Marahang umiling si Yanina at sinabing, wala pa akong masyadong natuklasan. Ang alam ko lang ngayon ay matagal na itong nawala. Halos walang mga tala tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Nagtanong si Walganes, may alam ba ang dating master ng sword tungkol dito? Xandhi. Nag-isip sandali si Yanina at sumagot. Si Xandhi ay naging Crepe Myrtle Sword Master sa loob ng 80,000 taon. Siya ang personal na hinirang ng Sword Master na nauna sa kanya. Kaya mas marami siyang sikreto kaysa sa akin. Puntahan natin siya sa piitan. Tumayo si Walganes at tinungo ang pipitan. Ang piitan ay basa at madilim. Klak, klak, klak. Ang mga yabag ay nagmula sa malayo. Ang tunog ng papalapit na mga yabag ay sumabad sa pagtatanim ni Xandhi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin sa labas ng piitan. At nakita si Walganes. Sa pagkakataong iyon, lubos na nag-improve ang kutis ni Xandhi. Matapos bumalik ang kulay sa kanyang pisngi, hindi na siya nakakatakot.
Bakit nandito ka na naman? Malamig na tinignan siya ni Xande. Binuksan ni Wolganes ang bakal na pinto ng piitan at pumasok sa loob. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay. At lumitaw ang isang upuan mula sa manipis na hangin. Umupo siya at tumingin kay Xande na naka-lotus position sa lupa. Ngumiti siya at sinabing, "Obviously, I came because I have something to ask you." Kabanata 2651, Cut to the Chase. Malamig na sabi ni Xande. Sinabi ni Wolganes, "Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa Crepe Myrtle Divine Sword." Sinabi ni Xande, "Ang Crepe Myrtle Divine Sword ay nawala noong nakaraan. Higit na bilyon-bilyong taon na ang nakalipas mula nang mawala ito. Paano ko malalaman ang tungkol sa isang bagay na malayo sa nakaraan?" Si Wolganes ay nag-aatubili na maniwala sa mga salita ni Xande. "Nararamdaman ko na mas alam mo ang nalalaman mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Xande. Pagkatapos kong mahanap ang Crepe Myrtle Divine Sword, magagawa kong iangat ang sumpa sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at makuha ang swordsmanship inheritance ng Ancestral Sword Master. Hindi lamang aalisin ang sumpa sa sangria, ngunit ang selyo sa mundong ito ay maaari ding alisin. Pagdating ng panahon iyon, ang haba ng buhay ng mga naninirahan sa mundong ito ay maaaring lumampas sa 1,000,000 taon. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan ng mundong ito. Gusto kong sabihin sa akin lahat ng nalalaman mo. Nga pala, may dala rin akong magandang balita para sa iyo." Matapos magtagumpay si James sa trono, pinamunuan niya ang isang hukbo at pinatay ang patriarch ng Corinth sect. Inalis ni Corinth ang mga tropa nito. At ligtas si Sangria sa ngayon. "Wala talaga akong alam." Umiling si Xande. Tumayo si Wolganes at titig na titig kay Xande. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon." Umiling muli si Xande at sinabing, "Magiging pareho pa rin ang sagot ko kahit bigyan mo pa ako ng 1,000 pagkakataon. Nasabi ko na sayo lahat ng nalalaman ko." Nadismaya si Wolganes na wala siyang nakuhang sagot mula kay Xande. Tumalikod siya at umalis papunta sa piitan kung saan nakakulong si Shiana. Ipinaalam sa kanya ni Wolganes ang lahat ng mga kaganapan ng sangria. Nakahinga ng maluwag si Shiana matapos marinig ang magandang balita. Sinabi ni Wolganes, "Ngayong naayos na ang pinakamabigat na problema ng sangria. Ang tanging natitira ay ang hanapin ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng sangria. Kamahalan, sana ay sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa kanila." Umiling si Shiana at sumagot, "Alam mo kasing alam ko ito. Wala akong ideya kung nasaan ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng sangria." Paulit-ulit siyang kinukulit ni Wolganes. Ngunit nanatiling pareho ang sagot ni Shiana. Sa kalaunan, umalis sa piitan ang malupit na si Wolganes. Nag-aalala siyang naglakad sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Bagamat nalutas ang krisis ni Sangria, wala pa ring impormasyon tungkol sa Crepe Myrtle Divine Sword at Sangria's Imperial Jade Seal. Hindi alam kung saan hahanapin ang dalawang bagay. Si Wolganes ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa. Samantala, pumasok na si James sa Celestial Abode. Sa loob ng Celestial Abode, nakilala niya si Sophie. Sabi ni Sophie sa kanya, "Feeling ko, malapit nang mangyari ang Earth's third calamity." Malapit na bang mangyari? Nagtalo si James. "Hindi ko kayang iwan si Galileo ngayon. Kailangan ko munang sirain ang sumpa sa sangria bago ako makaalis sa planetang ito." Alam na alam ni Sophie ang lahat ng ginagawa ni James kamakailan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi niya, "Tutulungan kitang mahanap ang Crepe Myrtle Divine Sword at Sangria's Imperial Jade Seal." Tuwang-tuwa si James na inalok siya ni Sophie ng tulong. "Salamat, Ms. Sophie.
Agad na umupo si Sophie sa posisyong alot. Itinaas niya ang kanyang mga payat na kamay. At lumitaw ang ilang mahiwagang script mula sa kanyang mga palad. Ang mga script ay nagtipon at bumuo ng isang misteryoso at archaic pattern sa harap niya. Ito ay isang pormasayon na ginamit upang triangulate ang mga lokasyon. Hindi ito maintindihan ni James at pinagmasdan ang misteryosong pattern na nabuo sa harap ni Sophie. Ang mga script sa pormasayon ay patuloy na lumilipat ng hindi mahuhulaan. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 1 minuto. Sa wakas, itinigil ni Sophie ang proseso. Tanong ni James, paano nangyari? Ms. Sophie, nahanap mo na ba sila? Sabi ni Sophie, sinubukan ko munang hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword at nakahanap ako ng clue kung saan ito nakatago. Para mahanap ito, kailangan mong pumunta sa Sifok. Kabanata 2652 tinulungan ni Sophie si James na nakakuha ng clue tungkol sa lokasyon ng Crep Myrtle Divine Sword. Dahil ang pagkakaroon ng Crep Myrtle Divine Sword ay nakita sa maraming misteryo ng mundong ito. Ito ay dapat na isang sandata na mas mataas sa Grand Emperor rank. Dahil hindi ako isang Grand Emperor, hindi ko matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Ang mapupulot ko lang ay ang katotohanan na kailangan mong maglakbay sa teritoryo ng Sifok. Hindi matukoy ni Sophie ang tukoy na lokasyon ng Crep Myrtle Divine Sword ngunit nakahanap man lang ng lead. Ito ay higit pa sa sapat para matulungan si James. Nagpasalamat si James. Salamat, Ms. Sophie. Mas magiging mas madali para kay James na mahanap ang Crep Myrtle Divine Sword na may pahiwatig tungkol sa lokasyon nito. Nagmamadali siyang umalis sa Celestial Abode at bumalik sa Sangria Palace. Pagkatapos, nagpadala siya ng subordinate para hanapin si General Quinella. Nakaupo si James sa isang lotus position sa isang bato sa likod bahay ng palasyo at tumingin sa malayo. Maya-maya, lumapit si Quinella sa kanya. Nakapagtataka, hindi siya nakasuot ng armor ngayon ngunit nakasuot siya ng maganda at asul na damit na akmang-akma sa kanyang kurba. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay napaka-pinong. At siya ay napakarilag sa isang damit. Lumapit si Quinella, tumayo sa tabi niya, at magalang na binati si James. Kamahalan, sinulyapan siya ni James, saka umiwas ng tingin. Quinella, alam mo ba ang tungkol sa Sifok? Yung Sifok? Natigilan si Quinella. Ma'am, tumango si James. Huminto sa pag-iisip si Quinella at sumagot. Narinig ko na sila ay isang napaka-male na lahi. Ang sabi-sabi ay nakatira sila malapit sa dagat. Ngunit walang nakakaalam kung saan eksakto sila nanggaling. Nag-issue si James ng isang utos. Gumamit ng mga magagamit na paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa Sifok. Tumango si Quinella. Naiintindihan. Kaagad pagkatapos, tinanong niya, bakit mo biglang tinatanong ang tungkol sa Sifok? Kamahalan, sabi ni James, dapat may alam ang Sifok kung nasaan ang Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos kong mahanap ang mga ito, malamang na mahahanap ko ang espada ng mag-isa. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Kamahalan, wala kang dapat alalahanin tungkol dyan. Gamitin ang lahat ng magagamit ng Sangria para imbestigahan ang Sifok. Sige po, kamahalan. Nakuha ko kaagad. Hindi na nagtanong pa si Quinella at agad na umalis. Sa sumunod na ilang araw, humihingal si James na naghintay sa palasyo para sa anumang update. Pagkalipas ng ilang araw, isang halatang nasisiraan ng loob na Walgonas ang dumating upang makita siya. Nang makitang mahina ang loob ni Walgonas, hinimok siya ni James. Anong mali? Bakit parang nanlumo ka? Napabuntong hininga si Walgonas. Ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nawawala sa loob ng libo-libong taon. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Nakahanap na ako ng clue tungkol sa kanila.
Ngumiti ng mahina si James. Isang tumingin si Walganes kay James. At agad na nagbago ang kanyang saloobin. Tanong niya, anong sabi mo? Nakahanap ka ng clue. Tumango si James. Oo. Tuwang-tuwang tanong ni Walganes. Nasaan ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria? Sinabi ni James. Wala pa akong alam tungkol sa Imperial Jade Seal ng Sangria. Ngunit alam ko na may impormasyon ako sa Seafolk sa kinaroroonan ng Crepe Myrtle Divine Sword. Natigilan sandali si Walganes. Then, nagtanong siya, ang Seafolk, sino sila? Umiling si James at sinabing, hindi ko pa alam. Hiniling ko na kay General Quinella na imbestigahan sila. Sa intelligence network ng Sangria na ipinamahagi sa buong Galileo. Sigurado akong lalabas ang impormasyon tungkol sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Walganes, paano mo nahanap ang clue na ito? Binigyan lang siya ni James ng isang misteryosong ngiti. Kabanata 2653 hindi gaanong ipinaliwanag ni James kay Walganes. Sa halip, sinabi niya, maghintay ka lang. Matapos umalis sa Walganes sa ilang salita. Bumalik si James sa kanyang silid upang magpahinga. Samantala, sinimulan ni Quinella ang paggamit ng mga intelligence network ng Sangria upang magtanong tungkol sa Seafolk. Ang Seafolk ay isinara sa ibang bahagi ng mundo. Karamihan sa kanila ay umiwas na ibunyag ang kanilang mga sarili. Ngunit may ilang mga pagbubukod sa pagsubok na iyon. Bagaman ito ay napakabihirang. Ang ilan sa kanila ay gumagala pa rin sa planeta. Si Galileo ay sagana sa mga magsasaka. Ang ilan sa kanila ay naglalakbay sa karagatan upang maghanap ng mga kayamanan. Dahil dito, ang ilan ay hindi sinasadyang makalusot sa teritoryo ng Seafolk. 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Si Quinella ay nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Seafolk. Kamahalan. Lumuhad si Quinella sa isang tuhod. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, sige, maaari kang bumangon. Tumayo si Quinella nang may pahintulot si James. May balita ka ba tungkol sa Seafolk? Tanong ni James. Tumango si Quinella at sumagot. Opo, kamahalan. Nitong mga nakaraang araw, nakakalap ako ng ilang katalinuhan tungkol sa kanila. Matapos ang lahat ng ito, isang natagpuan na karamihan sa kanila ay walang silbi. Ang aming pinakamahusay na lead ay ang Blade Master ng Mount Grinch na naglakbay sa dagat ilang taon na ang nakakaraan at hindi sinasadyang pumasok sa teritoryo ng Seafolk. Medyo kilala niya ang mga ito at natutunan pa niya ang kanilang mga kasanayan sa espada na nagbigay daan sa kanya upang maging napakalakas. Ang Blade Master ng Mount Grinch. Napaawang ang bibig ni James. Naalala niyang nalaman niya na ang Blade Master ng Mount Grinch ay isang kilalang powerhouse na 100,000 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, lumitaw ang Blade Master ng Mount Grinch sa labas ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Tumango si Quinella at sinabing, oo. Ang mga galaw ng Blade Master ng Mount Grinch ay hindi eksaktong lihim at madaling matagpuan sa kaunting paghuhukay. Pansamantala siyang nanirahan sa bulubundukin sa labas ng ating bansa. Magiliw na ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, sige, salamat, na-dismiss ka. Ito lang ang natipon ko tungkol sa Blade Master ng Mount Grinch. Inabot ni Quinella ang mga dokumento kay James. Matapos kunin ni James ang mga ito sa kanya, umalis na siya. Sumugod kaagad si Walganes pagkatapos mag-walk out si Quinella. Nagmamadali niyang hinimok si James. Dahil nakakuha na tayo ng clue tungkol sa lokasyon ng Crepe Myrtle Divine Sword. Ano pa ang hinihintay natin? Pumunta tayo sa Blade Master ng Mount Grinch at hilingin sa kanya na pangunahan tayo sa teritoryo ng Seafolk. Sagot ni James, hindi naman kailangang magmadali. Kapag umalis ako sa oras na ito, hindi ako sigurado kung kailan ako makakabalik. Bago umalis,
Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ni Sangria kapag wala ako. At saka, kailangan kong malaman kung ano ang hitsura ng Crep Myrtle Divine Sword. Simple lang yan. Magbibiyahe ako sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Dahil doon nakatago ang Crep Myrtle Divine Sword noon. Dapat mayroong mga talaan ng paglitaw nito sa kanilang mga sinaunang aklat. Sige, sige. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Hindi nagtagal si Walganes at mabilis na umalis papuntang Crep Myrtle Sword Pavilion. Nag-aalala rin si James na ipapadala ni Corinth ang kanilang hukbo upang salakayin muli ang Sangria pagkatapos niyang umalis upang hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword. Sa kasamaang palad para sa kanya, sina Winnie at Delaney ay masayang naglalakbay sa paligid ng Galileo sa sandaling ito. Kaya, kailangan niya ng ilang powerhouses para protektahan si Sangria. Pagkaalis ni Walganes, nagtungo si James sa Celestial Abode. Hinanap niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa Earth. Iniwasan ni James na ilabas ang mga lalaki sa Celestial Abode dahil sa sumpa kay Sangria. Kaya naman babae lang ang nilapitan niya. Sina Cynthia at Tiara ang pinakamakapangyarihan sa mga babaeng nanatili sa Celestial Abode. Pareho silang nakakonsumo ng dugo ng dragon bago ito at nilinang sa formation ng panahon ng Celestial Abode sa loob ng 30,000 taon. Sa ngayon, ang dalawa ay nasa ika-15 yugto ng Sage Rank. Sama-samang namasyal si Amon at 2 babae sa likod bahay ng Sangria Palace. Sa pagsubaybay kung kailan tayo huling nagkita, hindi kita nakita sa loob ng halos 10,000 taon. James, kung hindi ka lang nagpakita sa pagkakataong ito, halos makalimutan ko na ang itsura mo. May sentimental na ekspresyon si Cynthia. Sino ang mag-aakalang mananatili siya sa loob ng Celestial Abode sa loob ng 30,000 taon? Tumingin si James kay Cynthia at nakangiting sinabi, "Yeah, lumipas ang 30,000 taon sa isang kisap mata. Gayunpaman, iyon lamang ang oras na lumipas sa Celestial Abode. Wala pang ilang dekada mula nang umalis tayo sa Earth." Tahimik na naglakad si Tiara sa gilid. Tila may iniisip. Nagpatuloy sa pagsasalita si James. "Inilabas ko ang 2 sa inyo mula sa Celestial Abode upang protektahan ang Sangria sa aking maikling pagkawala. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay dito, ibabalik ko kayong 2 sa Earth." Kabanata 2654 na nag-aalala si James na magpapadala si Corinth ng mga tropa upang salakayin muli ang Sangria pagkatapos niyang umalis. Kaya naman, naglabas siya ng 2 tao sa Celestial Abode para lihim na protektahan ang bansa. Sa 2 makapangyarihang babae na nasa ika-15 yugto ng Sage Rank, imposibleng masakop ni Corinth ang Sangria kahit gaano pa karaming tropa ang ipinadala nila. Matapos matiyak ang kaligtasan ni Sangria, hinintay ni James na dumating si Walganes upang makita siya muli. 3/5. Nakipagkitang muli sa kanya si Walganes makalipas ang ilang araw. Sinamahan siya ng bagong Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion na si Yanina. Si Yanina ay may mga eleganteng katangian at mukhang napakahusay. Pumasok siya na nakasuot ng purple na damit. "James, ipapakilala ko kayong 2 sa isa't isa. Ito ang bagong Crep Myrtle Swordmaster, si Yanina Haileti." Bago umalis si Zanday, ipinasa niya ang posisyon ng Swordmaster kay Yanina. Ipinakilala ni Walganes si Yanina kay James. Ngumiti ng mahina si Zanday at magalang na binati si James. "Isang karangalan na makilala ka, kamahalan." Bagamat hindi pa nakikita ni James si Yanina noon, parang pamilyar na pamilyar siya kung sino si James. Tumingin si James kay Walganes at nagtanong, "Plano mo bang isama siya?" Tumango si Walganes at sinabing, "I do, sa anumang kaso." Siya ay mula sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Bagamat matagal nang nawala ang Crep Myrtle Divine Sword,
Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nagpasa ng supernatural power mula noong Primordial Age. Fern ay tinatawag na Propitious Crep Myrtle. May mga tala sa mga sinaunang aklat ng pavilion tungkol sa Crep Myrtle Divine Sword na naglalaman ng pambihirang Crep Myrtle energy. Ang taong nag-practice ng Propitious Crep Myrtle ay mararamdaman ang Crep Myrtle Divine Sword kung malapit ito. Doblehin natin ang pagkakataong magtagumpay kung isasama natin siya. Tumango si James at sinabing, "Since that's the case, she can come with us." Pagkabalik ni Walganes, agad na umalis si James. Mabilis siyang umalis sa Sangria Palace at nagtungo palabas ng bansa. Gabi at araw ang paglalakbay ng tatlo. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay umalis sila sa mga hangganan ng Sangria at nakarating sa isang bulubundukin. Sinabi ni James, ayon sa impormasyong nakuha ni General Quinella, ang Blade Master ng Mount Grinch ay kasalukuyang naninirahan sa bulubunduking ito. Nasa bundok siya mga 10 kilometro mula rito. Sumagot si Walganes, "Sige. Alis na tayo." Nagpatuloy ang tatlo sa pagpindot. Ang 10 kilometro ay isang maikling distansya lamang sa kanila. Lumitaw silang tatlo sa kanilang destinasyon sa ilang sandali. Lumitaw ang ilang mga gusali sa kanilang linya ng paningin. Ang mga gusali ay hindi maluho ngunit sa halip ay simple. Naglakad ang tatlo. Nang malapit na sila ay may lumapit sa kanila na 4 na magkamukhang babae. Ang 4 na magagandang babae ay nakasuot ng puting damit at may katanji tanging tangkad. Sabay-sabay na hinugot ng 4 na babae ang kanilang mga espada at itinutok sa 3 hindi imbitadong bisita. Isa sa mga babae ang bruskong tinalikuran sila. Ito ang pansamantalang tirahan ng Blade Master ng Mount Grinch. Sabay talikod, lumapit si James nang magkadikit ang mga kamay at magalang na sinabi, "Nandito kami para makita ang Blade Master ng Mount Grinch. Walang nakikitang bisita ang ating guro ngayon." Muling sagot ng babae, hindi na pinansin ang hiling ni James. "Paano kung ipilit ko siyang makita?" Humakbang pasulong si Walganes at tiningnan ang magagandang babae na may hawak na espada. Tumayo siya at hiniling, "Iulat kaagad sa kanya ang aming pagbisita." Kung hindi, naramdaman ni Walganes na ang mga babae ay nasa ika-5 yugto ng sage rank at medyo malakas sila. Ngunit wala iyon sa kanya. O ano, hindi na kailangang makipag-reason sa kanya. Atake. Nagalit ang 4 na babae sa kanyang sinabi at naghanda na silang makipaglaban. Agad namang humakbang si James at pinag-aralan ang sitwasyon. "Kumalma ka, taga Sangria kami. Ako ang Emperor ng Sangria, si James Caden." Ang layunin ni James ay humingi ng tulong. Hindi upang makipag-away, ang emperador ni Sangria. Nang marinig ito, natigilan ang 4 na babae. Ang isa sa kanila ay sumagot kay James, "Maghintay ka rito. I'll go report your presence to the master." Chapter 2655 tumalikod siya at lumabas ng gusali. Samantala, ang tatlo naman ay nagpipigil sa kanilang mga kinatatayuan habang nakatutok ang kanilang mahahabang espada sa party ni James. Hindi naman nagmamadali si James. Kaya matiyagang naghintay. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nakaupo sa lupa sa isang silid sa bahay sa unahan nila. Ang matinding enerhiya ay nagmula sa kanyang katawan at natipon sa kahanga-hangang sword energy. Medyo matanda na siya at parang medyo tumanda na siya mula sa panahon niya sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Puti na ang buhok niya. "Guro," isang boses ang nagmula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumigil sa paglilinang at nawalan ng lakas. Tumayo siya mula sa lupa. Umupo sa isang upuan sa tabi niya. At sumagot, "Pasok." Isang babae ang pumasok sa silid at magalang na nagsabi, "Guro, bumisita ang bagong emperador ng Sangria. Si James Caden." "Oh,
Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagpahayag ng kanyang pagkagulat. Narinig niya ang tungkol kay James. Kamakailan, ang mga gawa ni James ay isang mainit na paksa sa buong Galileo. He murmured, "Bakit niya ako pinuntahan?" Sumagot ang babae, "Hindi ko alam, Master." "Sige, 171, makipagkita sa kanya." Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumayo at lumabas ng silid. Matiyagang naghihintay si James sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ng bahay ang Blade Master ng Mount Grinch. Ang tatlo pang babae ay agad na naglipat sa kanilang mga espada at magalang na binati siya. "Guro." Kinilala sila ng Blade Master ng Mount Grinch sa pamamagitan ng isang maliit na alon. Lumapit siya at sinulyapan si James at kasama niya. Tumingin din si James sa Blade Master ng Mount Grinch. Nang sumilip siya sa Crepe Myrtle Sword Pavilion noong huling pagkakataon, lihim niyang nakita ang Blade Master ng Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi mukhang matanda sa huling pagkakataong nakita siya ni James. Ilang sandali pa lang, mukhang tumanda na siya. "Ikinagalak kong makilala ka, Sir." Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at binati ang Blade Master ng Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay malumanay na tumango at nagsabi, "Ma'am, ano ang nagdala sa iyo dito?" Diretso sa punto si James. "Narinig ko na hindi mo sinasadyang pumasok sa teritoryo ng Seafolk habang nagsasanay sa dagat maraming taon na ang nakararaan. Nabalitaan din na natutunan mo ang pagiging eskrimador ng Seafolk at naging isang walang katulad na powerhouse nang bumalik ka. Hindi ka nagkakamali." Hindi itinanggi ng Blade Master ng Mount Grinch ang katotohanan. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran ay hindi lihim. Kaya naramdaman niyang hindi niya kailangang panatilihing walang imek. Dumiretso si James sa paghabol. "Gusto kong magtungo sa teritoryo ng Seafolk at umaasa akong tumulong ka sa pamumuno." Tanggihan. Agad na tumanggi ang Blade Master ng Mount Grinch. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan. "Send them off." Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Humakbang ang apat na magkamukhang babae. Napatingin ang isa sa kanila sa party ni James at sinabing, "Please leave." Hindi tulad ni James. Medyo mainitan ang ulo ni Walganes. Matapos tumanggi ang Blade Master ng Mount Grinch na tumulong, agad siyang sinigawan, "Tumigil ka dyan." Bilang tugon sa mga sigaw ni Walganes, ang Blade Master ng Mount Grinch ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanya. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumalikod, at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Isang malakas na enerhiya ng sword ang lumitaw sa hangin at dumiretso sa Walganes. Gusto niyang kontrahin ang pag-atake ngunit ayaw niyang ilantad ang tunay niyang lakas. Kung hindi, mag-iingat si James sa kanya, na magiging mahirap na bawiin ang mga kayamanan ni James sa darating. Mataimtim niyang sinabi, ang Blade Master ng Sword Grinch ay isang matigas na tao na nakikitungo. Bakit biglang nagbago ang kanyang kilos pagkatapos marinig ang tungkol sa Seafolk? Umiling si James at sinabing, "Hindi ko alam. Baka may sarili siyang dahilan." Tanong ni Yanina, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Kabanata 2656. Dinala ni James sina Walganes at Yanina para hilingin sa Blade Master ng Mount Grinch na pangunahan sila sa Seafolk. Gayunpaman, binago ng Blade Master ng Mount Grinch ang kanyang saloobin sa kanila noong dinala nila ang Seafolk. Tumingin si Walganes kay James at same time na sinabi, "Ang Blade Master ng Mount Grinch ay medyo malakas. Kahit na pinagsama ang ating lakas, hindi natin siya kayang kunin. Mahirap kumbansihin siyang dalhin tayo sa Seafolk. Ano ang gagawin mo? Sabihin na natin ngayon." Si James ay nasa kawalan.
Siya ay nalilito kung bakit ang Blade Master ng Mount Grinch ay biglang nag-iba matapos marinig na binanggit nila ang Seafolk. Ang tatlo sa kanila ay walang ideya kung ano ang gagawin. Napaisip si James. Pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito, sinabi ni James, "Napakasama ng ugali mo, Walgonis. Kung ako ang Blade Master ng Mount Grinch, masasaktan din ako sa ugali mo. Maghintay kayong dalawa dito. Susubukan kong magsalita ulit sa kanya." "Sigurado ka ba?" tanong ni Walgonis. "Kailangan kong subukan." Walang tiwala si James. Gayunpaman, masasabi niyang ang Blade Master ng Mount Grinch ay malapit nang matapos ang kanyang buhay. Bumalik si James sa bundok kung saan nanatili ang Blade Master ng Mount Grinch. Lumapit muli ang apat na magkatulad na babae na may dalang espada sa sandaling lumitaw siya. Magaganda sila ngunit napakalamig ng mga ekspresyon. At pinandilatan nila si James na para bang may utang ito sa kanila. "Bakit ka bumalik?" Agad namang nag-espadahan ang apat na babae nang makitang muli si James. Tumingin si James sa apat na magkakahawig na babae at nakangiting sinabi, "Maaari mo bang ipaalam sa iyong Panginoon na mayroon akong pag-uusapan sa kanya?" Sinabi na ng ating guro na hindi kanya makikita. Pagkatapos magsalita, tumalon ang isa sa mga babae. At ang kanyang matalas na talam ay sumugod kay Jarnes. Napangisi si James. Ang kanyang katawan ay kumikislap at iniwasan ang talam bago ito tumusok sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay napakakaiba. Ang kanyang katawan ay natural na hinahasa ang pamamaraang ito pagkatapos makipaglaban sa Tribulation World sa loob ng 30,000 taon. Nakipaglaban siya sa Heavenly Path embodiment sa Tribulation World. Ang kanyang mga kalaban ay makapangyarihan. At ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kakayahan na reflexively umiwas sa mga mapanganib na labanan pagkatapos ng matinding labanan. Muling lumitaw si James sa malapit at tiningnan ang babaeng umatake sa kanya. At sinabing, "Hindi ka katugma sa akin. Ipaalam sa Blade Master ng Mount Grinch na gusto ko siyang makita. Kung hindi, pilit akong tatawid sa kanya. Sigurado kang may lakas ng loob." Umalangaw-ngaw ang isang galit na boses. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay lumabas ng bahay habang nasa likod niya ang mga kamay. Tinitigan niya si James at malamig na sinabi, "What do you take this place for?" Sabay-sabay na bati sa kanya ng apat na babae. "Master," nilibot ni James ang mga babae at tumayo sa harap ng Blade Master ng Mount Grinch. Nakangiting tumingin sa kanya si James. "Kung hindi ako nagkakamali, napakalapit mo na sa katapusan ng iyong buhay. Sir, may sumpa sa mundong ito. At hindi mo maiiwasan ang kamatayan kapag naabot mo na limitasyon ng iyong buhay." Noong uling nakita ni James ang Blade Master ng Mount Grinch sa Sangria, medyo gumanda siya. Para magmukha siyang kasing edad niya ngayon ay unti-unting nawawala ang sigla sa kanyang katawan. Sa normal na mga pangyayari, maaari niyang mapanatili ang sigla sa kanyang katawan sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Gayunpaman, si Galileo ay isang kakaibang planeta. Isang cursed seal ang inilagay kay Galileo. At lahat ng nabubuhay na nilalang dito ay mabubuhay lamang ng isa. 000 taon. Ang mga umabot sa limitasyon ay mamamatay. Sa makatuwid, si James ay gumawa ng magaspang na hula na ang Blade Master ng Mount Grinch ay halos isa. 000 taong gulang. Kabanata 2657. Yan ang sarili kong problema. At wala itong kinalaman sa iyo. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James ng masama. Sinubukan siyang pakalmeyan ni James. "Sigurado akong nakarinig ka ng usap-usapan na may lalabas sa Sangria at mag-aalis ng sumpa. Ako nga pala ang nakatadhana mula sa mga alamat. Kaya kung alisin ang sumpa at alisin ang cursed seal sa planetang ito,
Pagkatapos kong magtagumpay, ang sumpa sa planetang ito ay mawawala na. At walang limitasyon sa haba ng buhay ng mga nilalang dito. Maaari kang magpatuloy sa buhay. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James at nagtanong. So ano ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Same time na sinabi ni James. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay may mahalagang bahagi sa pag-aalis ng mga sumpang ito. Ang susi sa pag-alis ng mga sekreto sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion ay ang Crep Myrtle Divine Sword na matagal nang nawala. Nakakuha ako ng clue tungkol sa lokasyon nito na matatagpuan sa Seafolk. Kailangan kong maglakbay para makita ang Seafolk para makuha ko ang espada para alisin ang sumpa sa mundong ito. Hinihiling mo sa akin na pangunahan ka sa Seafolk para lang sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James. At naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Tumango si James at sinabing, "Oo, syempre, maaari mo ring tumanggi na tulungan ako. Gayunpaman, hindi ko magagawang alisin ang mga sumpa. At hindi magtatagal bago ka mamatay kung pipiliin mong hindi ako tulungan." Natahimik ang Blade Master ng Grinch. Nag-iisip kung tutulungan si James. Hindi nagmamadali si James at matigang naghintay ng sagot. Kumbinsido siya sa ang Blade Master ng Mount Grinch ay pumayag na tumulong. Pagkatapos ng lahat ay natatakot sa kamatayan. Naniniwala si James na ito ay pareho para sa Buildmaster ng Mount Grinch. Maya-maya, tumingin kay James ang Blade Master ng Mount Grinch. May problema sa mukha, sinabi niya, hindi naman sa ayaw kitang dalhin doon. Pero nang umalis ako sa teritoryo ng Seafolk, binigay ko sa kanila ang aking salita na huwag ipaalam sa iba ang kanilang tahanan. Kapag sinira ko ang pangako ko, hahabulin nila ako. Ang lakas ng Seafolk ay mas malaki kaysa sa maiisip mo. Matapos marinig ang kanyang mga alalahanin, tiniyak siya ni James, kailangan mo lang kaming akayin sa kanilang tinatayang paligid. Hindi nila malalaman na ikaw ang nanguna sa amin doon. Tinukso ng mga salita ni James ang Blade Master ng Mount Grinch. Tinitigan ng Blade Master ng Mount Grinch si James. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga siya ng malalim at sinabing, "Sige, ihahatid kita sa kanila." Walang kabuluhan para sa kanya na tuparin ang kanyang mga salita dahil siya ay nalalapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Para mabuhay, wala siyang ibang nagawa kundi sirain ang kanyang pangako. Matapos sumang-ayon ang Blade Master ng Mount Grinch na tumulong. Gumaan ang loob ni James. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagtanong, "Kailan mo balak pumunta?" Sinabi ni James, "Hindi natin maaaring ipagpaliban ang bagay na ito at dapat na umalis ka agad. Sige, hayaan mo akong ayusin ang ilang bagay dito." Ang Blade Master ng Mount Grinch ay naglakad papunta sa kanyang 4 na apprentice at sinabing, "Aalis ako saglit, bumalik kayong 4 sa Mount Grinch." Ang 4 na magkakaparehong babae ay sabay-sabay na sumagot. Naiintindihan. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay bumalik kay James at sinabing, "Fair na." Pinagmamasdan ni Wolgones at Yanina si James mula sa malayo. Nang makitang matagumpay na naakit ni James ang Blade Master ng Mount Grinch, nakipagkita sa kanilang dalawa. Saglit na ipinakilala ni James ang kanyang mga kasama sa Blade Master ng Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi interesado kina Wolgones at Yanina. Tumango siya ng walang pakialam at walang pakialam na sumagot bilang pagkilala. Pagkatapos noon, umalis na ang grupo sa bundok. Tulad ng Earth, karamihan sa Galileo ay binubuo ng mga malalaking tubig na may maliliit na bahagi ng lupa. 0.0001% lamang ng lugar ang solidong lupa. Habang ang iba ay karagatan. Ang malalawak na karagatan ay misteryoso at puno ng mga panganib.
Kahit na ang isang powerhouse sa Sage rank ay hindi ganap na galugarin ang kanilang mga karagatan. Makalipas ang ilang araw, nakarating ang grupo sa isang dalampasigan. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagsabi, ang mga karagatan ay puno ng panganib. At ang kamatayan ay isang maliit na pagkakamali na lang. Sa aming kasalukuyang antas, aabutin ng humigit kumulang 3 buwan upang marating ang Seafolk kung magbibiyahe kami ng buong bilis. Mayroon din akong barkong pandigma na maaaring maghatid sa atin sa dagat ngunit mas magtatagal ito. Malamang sa isang lugar malapit sa 6 na buwan. Kabanata 2658. Ang yugto ng panahon ng ilang taon ay wala sa mga magsasaka. Pagkatapos magsalita ng Blade Master ng Mount Grinch, bahagya niyang pinitik ang kanyang pulso. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa kanyang palad. At lumitaw ang isang maliit na barkong pandigma. Ang barkong pandigma ay unti-unting lumaki at tuluyang huminto nang umabot ito sa laki ng isang gusali. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagsabi, ginugol ko ang hindi mabilang na taon sa paggawa ng lumilipad na barkong pandigma na ito. Ang mga depensa nito ay napakatatag na kahit na ang mga halimaw ng Sage ranks 15th. Ang entablado ay hindi makakapaglagay ng gasgas dito. Maraming makapangyarihang halimaw sa dagat. Mas ligtas kung maglalakbay tayo sa aking lumilipad na battleship. Sige, sumakay ka na sa barko. Pagkatapos magsalita, sumakay ang Blade Master ng Mount Grinch sa lumilipad na battleship. Maya-maya ay nagkasalubong din si James at iba pa. Pagkasakay nila sa barkong pandigma, dahan-dahan itong pumailang lang patungo sa langit at mabilis na tinahak ang daan patungo sa karagatan. Ang isang sage na naglalakbay ng buong bilis ay hindi man lang may kumpara sa bilis ng barkong pandigma na ito. Ang barkong pandigma ay napakalaki at napakahusay ng kagamitan. Alam ni James na aabutin ng 6 na buwan ang paglalakbay. Kaya nakahanap siya ng silid na matutuluyan para sa natitirang bahagi ng biyahe. Naisip niyang subukang maabot ang Sage rank habang nasa battleship. Gayunpaman, inalis niya ang pag-iisip pagkatapos ng ilang sandali. Ang heavenly tribulation na kanyang hinarap ay sapat na nakakatakot. Nag-aalala si James na may padala muli sa Tribulation World. Mabilis na tumakbo ang barkong pandigma sa dagat. Nilagyan ito ng advanced na teknolohiya na maaaring hulaan ang mga panganib. Kabilang ang mga tsunami, at spatial void bukod sa iba pang mga bagay. Hindi nag-alala si James sa paglalakbay at nagpahinga ng may kapayapaan ng isip. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Ang pandigma ay lumayag ng maayos at ligtas na nalampasan ang mga panganib na kanilang naranasan sa daan. Gayunpaman, ang barkong pandigma ay biglang huminto pagkatapos ng 3 buwan. Naka-lotus position si James habang naglilibot nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto niya. Bumangon siya, lumakad, at binuksan ang pinto. Nang makita si Wolgon sa labas ng pinto, tanong ni James, anong problema? Matapos itanong ni James ang tanong, naramdaman niya na isang matinding labanan ang naganap sa itaas ng kubyerta. Agad siyang sumugod sa deck ng barko. Nakatayo sa kubyerta, nakita ni James ang isang lalaking nakakulong sa matinding pakikipaglaban sa isang halimaw sa kalangitan. Ang lalaking iyon ay ang Blade Master ng Mount Grinch. At ang halimaw na kinakalaban niya ay isang dragon. Ang dragon ay may napakalaking katawan at 10,000 metro ang haba. Mayroon itong mga itim na kaliskis sa buong katawan at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay na nagnanining ng kapansin-pansing enerhiya. Ilang beses niyang nilaslas ang katawan ng dragon. Ngunit ang mga atake nito ay halos hindi nakagamot sa kanyang kalaban. Inihampas ng dragon ang napakalaking buntot nito sa kanya at nasugatan siya. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali.
At sa huli, ang Blade Master ng Mount Grinch ay kailangang umatras. Ang unang lalaki ay nagmamadaling bumalik sa deck ng barkong pandigma. 4/5. Agad na inatake ng itim na dragon ang lumilipad na barkong pandigma. Ibinuko nito ang bibig at binaril ang isang maitim na sinag sa barko. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang isang gintong halo sa paligid ng lumilipad na barkong pandigma, na humaharang sa pag-atake ng dragon. Mabilis na umatras ang lumilipad na barkong pandigma palayo sa dragon. Naunawaan ng dragon na ang barkong pandigma ay isang makapangyarihang mahiwagang bagay, at imposibleng sirain ng mag-isa. Kaya, pinili ng dragon na huwag ituloy ito. Pagkatapos maglagay ng distansya sa pagitan nila at ng dragon, ang Blade Master ng Mount, si Grinch ay umubo ng isang subo ng dugo. Ayos ka lang? Tanong ni James. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at kinuha ang kanyang sage energy upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang kulubot na mukha ay mapotla habang sinasabi niya, ang dragon na iyon ay medyo mabisyo. Ito ay nasa 14 na yugto ng sage rank na isang yugto na mas mataas kaysa sa akin. Wala akong kalaban-laban para dito, dahil ang lakas ng katawan nito ay nangingibabaw sa akin. Kabanata 2659. Sinabi ni James, kung gayon, lumihis tayo. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay umiling at sinabi, ito ang tanging paraan upang maabot ang Seafolk. Maraming mga bagyo sa kalawakan at mga dimensional na bitik sa itaas ng mga karagatan. Kung lumihis tayo at napunta sa mga lamat na ito, mamamatay tayo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Si Walgonas ay balisa, bumalik tayo. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nag-isip sandali at sinabing, sa aking kasalukuyang kalagayan, hindi ko matatalo ang dragon kahit ibigay ko ang aking buhay para dito. Gayunpaman, mabubuhay pa ako ng kaunti kung babalik tayo sa ating pinanggalingan. Agad na sinabi ni Walgonas, hindi, malapit na kami sa teritoryo ng Seafolk. Paano tayo madaling sumuko? Sama-sama tayong lumaban. Baka mapatay natin ang dragon kung magkakasama tayo. Nang marinig ito, sinulyapan ng Blade Master ng Mount Grinch si Walgonas. Hindi naman sa ginagawa kung maliitin ka, binata, pero ano ang gagamitin mo para labanan ang dragon? Hindi matiyak ng Blade Master ng Mount Grinch ang ranggo ng paglilinang ni Walgonas. Ngunit ipinalagay niya na hindi masyadong makapangyarihan si Walgonas dahil medyo bata pa siya. Sabi ni James, subukan natin. Baka gumana. Malayo-layo na rin ang kanilang nalakbay. Kaya ayaw din ni James na talikuran ang kanilang paghahanap sa yugtong ito. Bukod dito, ang bagay ay nababahala sa kanyang pagbabalik sa Earth. Hindi niya iiwanan ang paglalakbay kahit na kailanganin niyang ilantad ang kanyang tunay na lakas. Tumingin si Walgonas kay James at ngumisi. Bagaman mahina ako, makapangyarihan si James dito. Hindi mo siya dapat maliitin. Medyo marami na siyang kayamanan. Alam ni Walgonas ang tungkol sa pagkakakilanlan at kasaysayan ni James. Alam niyang galing si James Earth at na siya ang pinakadakilang kampyon ng Earth na nagkaroon ng maraming magagandang biyaya. Kung saan man siya nakatagpo ni James, ninakaw na niya ang mga kayamanan ni James. Sa ngayon, pinagmamasdan niya ang mga kayamanan na malapit nang makuha ni James. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James. Masasabi niyang hindi pa man lang nakapasok si James sa Sage rank. Gayunpaman, narinig din niya kung paano inalis kamakailan ni James ang ilang Sage sa isang galaw. Pagkatapos ng ilang maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, sige, susubukan namin ito. Ngunit mawawala namin ang natitirang bahagi ng paglalakbay kung hindi ito gumana. Ma'am, tumango si James. Pagkatapos, ginamo ng Blade Master ng Mount Grinch ang kanyang mga sugat.
Matapos pagalingin ang kanyang mga sugat, itinulak niya ang barkong pandigma pabalik sa kanilang orihinal na landas. Sa kalaunan, muli nilang nakasalubong ang dragon. Isang bagyo ang biglang lumitaw sa tubig sa unahan nila. Lumipad ang dragon mula sa dagat kasabay ng malakas na hangin at humahampas na alon. Nagdulot ito ng malaking pader ng tubig na bumagsak sa kalangitan, na nagresulta sa tsunami. Isang napakalaking alon ang hamampas sa lumilipad na barkong pandigma ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagbilin sa iba. Aalisin ko ang dragon. Kayong dalawa ay naghahanap ng pagkakataon para makalusot dito at patayin ito. Sige, tumango si James. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay lumukso upang gamitin ang mahabang espada sa kanyang kamay. Alam ni James na maaari lamang siyang maglakbay sa domain ng Seafolk sa pamamagitan ng pagtalo sa dragon. Ang pag-angat ng sumpa ni Sangria at ang pagbabalik ni James sa Earth ay nakasalalay sa kanilang tagumpay. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam kung kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Pinaganya niya ang Sacrilegious Ascension. Sa sandaling iyon, ang Empyrean Spiritual Energy ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Ang kanyang nabasag ng True Essence ang kanyang sariling gulugod. At ang espiritual na enerhiya ay na-reconstruct din ito ng ganoon kabilas. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Swoosh! Pagkatapos niyang buhayin ang Sacrilegious Ascension, ipinatawag niya ang kanyang Yogacara. Ang mga waves of sword energies ay lumabas sa kanyang katawan at naghalo upang bumuo ng isang napakalaking mahabang espada. Hawak ni James ang Yogacara sword energy. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi siya magapi. Kabanata 2660. Ang Yogacara ni James ay isang hindi magaganap na sword energy na iniwan ng ancestral sword. Master of the Primeval Age. At nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang mga mundo. Ang sword energy ay naging Yogacara ni James. Umabot ang lakas ni James sa ikatlong yugto ng Tribulation rank, ngunit halos hindi niya ginagamit ang kapangyarihan ng Yogacara. Papasok ako. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagsalita kay James at bumaril. Ang itim na dragon ay pumailang lang sa langit sa unahan nila. At ang katawan nito ay nagsimulang natabunan ng mga itim na ulap. Mabilis itong gumalaw sa mga ulap at umungol. Ang nakakabinging dagandong nito ay nagdulot ng pag-alon ng alon sa ibabaw ng dagat. Sa sandaling lumitaw ang Blade Master ng Mount Grinch. Ang itim na dragon ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa kanya. Inalis nito ang napakalaking buntot nito at nagdulot ng napakalaking tsunami. Malalaking alon na humigit kumulang 10,000 metro ang bumalot sa dagat sa ibaba nila. Tinatangay ng buntot ng dragon ang tsunami pasulong. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi isang mahinang tao. Itinaas niya ang kanyang espada at casual na iwinagayway ito upang bumuo ng libo-libong sword lights kaagad. Ang mga sword light na ito ay naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan at ipinadala patungo sa itim na dragon. Agad na sumiklab ang isang labanan. Nakatayo si James sa lumilipad na barkong pandigma. Naghahanap ng pagkakataong makalusot habang matindi ang laban ng dalawa. Sa wakas, nakahanap siya ng pagkakataon at agad na tumalon sa lumilipad na barkong pandigma na lumilitaw sa malayong kalangitan. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nasa ika-13 yugto ng Sage rank. At ang itim na dragon ay nasa ika-14 na yugto ng Sage rank. Nakakakilabot ang enerhiyang inilabas nilang dalawa. Habang papalapit si James sa larangan ng digmaan, naramdaman niya ang mapanganib na enerhiyang dumarating sa kanya. Ang lakas na hamampas sa kanya. Ang kanyang balat ay nag-aapoy. At siya ay nasugatan sa sakit. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-5 yugto lamang ng Sage rank.
Tiyak na magtamo siya ng matinding pinsala kung darating ang tamaan niya ang itim na dragon. Nang makalapit si James, ibinuka ng itim na dragon ang malaking bibig nito at pinaputukan siya ng itim na sinag ng liwanag. Hindi nang ahas si James na sumisingit ng walang ingat at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para makaiwas sa sinag. Bagamat naiwasan niya ito, ang itim na sinag ng liwanag ay umuugong na may napakalaking kapangyarihan at nagiging sanhi ng pag-vibrate sa paligid. Ang lakas na nalilikha ng mga vibrations ay tumama sa kanyang katawan. At naging sanhi ng mga bitik. Sa kritikal na sandali na iyon, pinakilos niya ang kanyang demonic energy upang pigilan ang pagbagsak ng kanyang katawan. Iyan ay ilang nakakabaliw na kapangyarihan. Napasinghap si James sa gulat. Lumutang siya ng 10,000 metro sa langit at tumingin sa ibaba. Ang Blade Master ng Mount Grinch at ang itim na dragon ay nasa ibabaw mismo ng dagat. Ang kanilang suntok ay nagdulot ng mga pagsabog sa buong lugar na makikita sa nagtataasang alon na bumagsak sa kalangitan. Habang ang itim na dragon ay ginulo ng Blade Master ng Mount Grinch. Sinamantala ni James ang pagkakataong umatake. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at diretsyong sinugod ang itim na dragon mula sa langit. Lumitaw ang ilang shade sa buong kalangitan sa paligid niya. Magkaiba ang bawat anino, ngunit lahat sila ay may hawak na mahabang espada. Ang iba't ibang mga anino ay nagsagawa ng iba't ibang mga pag-atake gamit ang kanilang sariling mga espada. Ang bawat galaw nila ay parang isang sword technique. Ano? Gulat na nakamasid si Wolganes mula sa malayo. Nakita niya si James na lumukso sa away. At hindi mabilang na anino na ang mga clone niya ay lumitaw sa buong kalangitan. Bago pa maproseso ni Wolganes ang nangyayari, agad na nagsanib ang mga anino at bumuo ng mapanirang puwersa.